ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga, bagong taon sa RMN News Nationwide. Pagsalubong sa 2013 Generally Peaceful Layon sa PNP. Matahimik po ang ating buong kapuluan as we welcome yung 2013. Gangnam Style, Dr. Tayag kontra paputok, epektibo. Kada oras po ay naging mabagal ang pagdagdag ng mga kaso sa mga nasabing ospital. Bureau of Fire Protection dismayado sa kabila naman ng masidhing kampanya laban sa iwas sunog. Nga po ang malungkot dahil sa hindi naman tayo tumitigil at hindi tayo nagsasawa sa pagpapaalala. Ngunit yung mga kababayan natin sadyang walang pakiramdam sa pag-iwas sa sunog. Mock elections para sa midterm elections isasagawa na ngayong buwan. Headlines. Balita sa ibayong dagat muna, ilang international landmarks nanguna sa ingranding pagsalubong sa 2013. At sa pangkalakalan, OFW remittances ngayong taon ay inaasahang lalo pang tataas. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas! Umaga po tayo ngayon ng Martes, unang araw sa buwan ay Enero 2013. Ito ang RMN News Nationwide. Sa ngalan po ni kasamang Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live. Napapahinggan sa DXMY 730 RMN Cotabato, DCWD 540 RMN Baguio at DWRS 927 RMN Vigan. Live international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Mga kasama, naniniwala po ang Department of Health sa pamamagitan ng Assistant Secretary Dr. Eric Tayag na epektibo ang pagsasayaw niya ng Gangnam Style para hikayatin ang publikong umiwas sa paggamit ng paputok sa pagsalubong ngayong bagong taon. Sa interview ng RMN kay Tayag, sinabi nito na kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang na mga pumapasok na pasyente o naipapasok na pasyenteng naputukan kada oras sa mga ospital sa Metro Manila. Sa aming quick count po na isinagawa mula kagabi alas 6 hanggang ngayon alas 5 ng maga, nagtala po ng karagdagang 48 injuries ang 7 ospital na pinagkunan namin ng report para sa quick count. Mabot sa bilang 101. So quick count lang po yan. So ang nakita ho namin kada oras po ay naging mabagal ang pagdagdag ng mga kaso sa mga nasabing ospital. Gayon pa man anya, hindi pa nila masabi sa ngayon kung talaga bang mas bumaba nga ang bilang ng mga naputukan dahil tatagal pa hanggang January 5 ang pagbibilang nila sa mga napinsala ng paputok. Bumaba na ng 20% sa huling bilang namin kahapon. Mamayang alauna, malalaman natin kung lumobo pa o kaya naman malaki ang pagbaba ng mga kaso ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Maliwanag pa ni Tayag mga kasama, kahit in-extend po nila ang pagbibilang ay dahil siguradong mayroon pa ring hahabol
na magpapaputok hanggang sa mga susunod na araw. Sa likod naman ng puspusang pag-apila ng Bureau of Fire Protection sa publiko na doblehin ang pag-iingat, nakapagtala pa rin sila ng 5 insidente ng sunog sa nakalipas na magdamag. Pero ayon po kay BFP NCR Chief General Santiago Laguna, ay mas mababa pa rin ang naitalang sunog nitong nakalipas na buwan kumpara sa kaparehong buwan noong 2011. From midnight until this time, mayroon po tayo naitalang 5 sunog sa structures at isang bus. Kung ikukumpara natin, as of last year, the same period, yung sa buwan lang ng December, mas mababa pa rin. Hindi naman gaano malayo kasi nakatala tayo ng 247 last year. Ngayon, mayroong plus itong nangyari from midnight, 212. Ngayon pa man nakakadismaya pa rin ang kinalabasan ng kanilang kampanya kontra sunog dahil pahirapan para sa mga Pilipino sundin ang kanilang pinapayo. Ngayon mismo sila ay nahirapan din sa pagresponde sa sunog dahil kulang sila sa gamit. Kung ikukumpara po natin sa international standard na ratio, 1 fire truck for every 28,000 population, kulang na kulang po ang gamit ng Bureau of Fire Protection. Lumalabas po ngayon na 1:500 lang ata. Kung tutusin, dapat dito sa Metro Manila, mayroong almost 400 fire truck. Mayroon lang tayong 147 sa ngayon. Kinukulang na nga ang mga bumbero ng breathing equipment halimbawa. Sampaw na hindi lang problema sa ngayon. Dagdag ni Santiago Laguna, sa ngayon ay mayroon lamang silang 20 breathing apparatus na dinakda sa bawat 500 bumbero. Ang breathing equipment po ang kailangan ng mga bumbero para makapasok sa mga umuusok na gusali at kaagad na mapulang apoy. Aniya sa ngayon ay pinagsisikapan nilang solusyonan ang nasabing problema hinggil sa kakapusan ng nasabing breathing apparatus. Maging ang kakapusan din ng personnel ang mga tauhan ay pinoproblema na rin ng BFP na umaasa mabibigyan ng solusyon ngayong 2013. Yung pong insidente naman na sugatan sa ligaw na bala na itala dyan sa Pasay City. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report! Marami pa ring insidente ng ligaw na balang na itala ng Pasay City Police sa magdamag kaugnay ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa pulisya, maraming nasugatan sa pagpasok ng bagong taon hindi lamang dahil sa paputok, kundi dahil sa tama ng ligaw na bala. Gayunman hindi pa masabi ngayon ng Pasay City Police ang kabuoang bilang ng mga nasugatan sa paputok at ligaw na bala dahil kinukolekta pa nila ang talaan mula sa 3 pagamutan sa lungsod. Ito ay magmumula sa Pasay City General Hospital, San Juan de Dios Hospital at Manila Adventist Hospital. Samantala sa Don Carlos Street, 2 menor de edad din ang nasugatan matapos tamaan ng sumpak sa away ng 2 pamilya. Kasama mo sa Pasay City, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide. Pagsalubong sa bagong taon sa Dipolog naging mapayapa. Kasama natin sa balita si Mardy Libres ng RMN Dipolog. RMN Report! Sa kabuuan, naging ligtas at mapayapa ang syudad ng Dipolog sa pagsalubong ng bagong taon. Ito'y matapos walang mga naitalang mga untoward incident sa pagsalubong ng taong 2013. Base sa blotter ng Dipolog PNP, walang mga naitalang mga malalaking insidente sa lungsod, bunga na rin sa kanilang ikinasang seguridad para sa mga tao at sa mga bisita na pumupunta sa syudad. Samantalang sinisyal na report naman mula sa ilang mga pagamutan, wala namang naitalang mga firecracker-related injuries sa pagsalubong ng bagong taon. Ito'y dahil sa mahigpit na kampanya ng DOH na iwas paputok. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dalugdog Libres, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News nationwide. Mga kasama, tahimik po at mapayapa sinulubong ng buong bansa ang 2013. Yan naman ang sinabi ng panig ng Philippine National Police. Ayon kay Spokesman General Generoso Serbo sa interview ng RMN, bagamat may ilang naitalang kaso ng indiscriminate firing sa bisperas ng bagong taon, ayon sa kanya minimal o konti lamang po natanggap nilang report na may kinalaman sa crime incidents. Crimes, yung mga crime incident. Very minimal naman po yung ating naitala. Wala tayong mga major incident na na-receive. Kung meron man talaga mga problema na na-monitor natin, mostly on incidents of yung mga naputukan at saka yung mga nasunugan. Kaugnay ito, Anya, manatili pa rin nakaselyo ang mga baril ng kanilang mga tauhan hanggang sa susunod na linggo. Sinalubong naman ng Pangulong Noynoy Aquino ang bagong taon sa kanyang tahanan sa may bahay pangarap. Yan ang sinabi ni Secretary to the Cabinet Rene Almendras.
matapos magdiwa ng Pasko ang Pangulo sa Baguio City. Dito nakasama ni Pinoy ang kanyang pamilya at mga kapatid. Napag-recharge naman daw ang Pangulong Noy sa 5 araw na pagbabakasyon mula sa sobrang hectic na schedule sa loob at labas ng Malacanang. Pero sinabi naman ni Pinoy na habang nagkabakasyon siya, naigpit pa rin siyang nakamonitor sa mga ganapang may kinalaman sa bagyong Kinta. Simula pa lamang ng 2013, magiging makulay na po ang kalangitan. Ayon sa Pag-asa, simula kanina madaling araw hanggang January 7, magkakaroon ng quadrantid meteor shower. Pero ang kasagsagan na naturang meteor shower ay magaganap sa Huwebes, January 3, mga kasama, kung saan 80 bulalakaw ay naasang dadaan sa papawirin. Yan ang kauna-unahang meteor shower para ngayong taon at kinukonsidera rin bilang isa sa makulay na astronomical event. Ngayong buwan na isasagawa ng Komisyon ng Elections ang mock elections para sa nalalapit na midterm elections. Ayon kay Commissioner Rene Sarmiento, posible isagawa ang mock polls sa ilang piling lugar sa bansa. Alinsunod niya sa Republic Act 9369, yung Automated Election Law, nakasaad na kinakailangan magsagawa ng testing at mock polls bago ang mismo araw ng halalan. Ang paliwanag pa ni Sarmiento na lain po ito makita agad ang mga posibleng magiging kakulangan o kapalpakan sa gagawing eleksyon at kung paano ito masusolusyonan. Inahalimbawa pa ni Sarmiento ang mahinang signal na malaking problema pagdating daw sa transmission ng resulta ng halalan sa mismong eleksyon. Sa ngayon po isa sa pinalpa muna ng COMELEC Anbang kung saan ilang mga botante at eksaktong petsa para sa mock poll. Mission 2013. Boboto ako. Dating PNP Direktor ng Iligan na tumatakbong mayor nangunguna sa online survey. Kasama natin para sa Mission 2013 si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Nangunguna sa isang online survey ang dating PNP Director ng Iligan na tumatakbong mayor ngayon ng lungsod na si Colonel Celso Rehencia. Batay sa nakuhang puntos na Rehencia sa naturang survey, umabot sa 63% o 1,953 votes ikumpara sa katunggali nitong mga tatakbo din na mayor ngayong darating na 2013 midterm election. Pumapangalawa sa kanya na may 34% o may 1,050 votes ang dating mayor ng syudad na tinalo ni Mayor Lawrence Cruz na si Attorney Franklin Quijano. Nasa ikatlo naman si Vice Mayor Henry D na may 4% o may 116 votes na pambato ng Liberal Party sa darating na eleksyon. Nagpapatuloy ang naturang online survey para sa mga Iliganon kung sino ang kanilang nais maging susunod na mayor sa lungsod ng Iligan. Kasama mo sa DXI si Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Kasama sa pangkalakalan po natin, umakyat na sa 8.5% ang antas ng remittances ng mga overseas Filipino workers itong nakalipas pong taong 2012 sa kabila ng mga krisis na pinagdaanan ng iba't ibang bansa, particular sa Middle East. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, spokesperson Fe de la Cruz, puso dito ng holiday season na pinagdiriwang sa buong mundo kahit na sunod-sunod po yung gulo at economic crisis sa mga bansa. Ang dagdag pa ni Ms. Fe na mas nagpupursige raw yung mga OFW na mapagpadala ng pera sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas dahil sa maraming pagsubok at problema kinakaharap ng mga bayaning Pinoy sa ibang bansa. Inaasa naman tataas pa ang porsyento ng remittances o mga padalang pera ngayong taon sa pag-asang mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa mga OFW. RMN News Abroad. Nanguna ang ilang international landmarks sa asa sa ingranding pagsalubong sa taong 2013. Happy New Year! Ang New Zealand at ilang Pacific nations kagaya po ng Christmas Island, Kiribati at Samoa yung granding sinalubong 2013 tampok ang street parties habang fireworks display naman ay pinamalas ng New Zealand. Sa Australia, 1.5 million nakatao po nakasaksi sa Sydney para sa taon ng fireworks display sa Sydney Harbour Bridge na nagkakalaga umano ng $6.9 million. So sana nagsilbing host sa New Year countdown na yung singer na si Kyle. Nasa pa $1.6 million na fireworks display naman na nasaksihan ho na higit sa 100,000 katao sa Victoria Harbour sa Hong Kong. At sa kauna-unahang pagkataon, nagkaroon din ng public New Year countdown sa Myanmar, partikular sa lungsod ng Yangon, tampok ang mga singer at celebrities. Sentro naman ng New Year celebration sa Bangkok, Thailand ang 69. Ganun ho kataas talampakan yan ng Greeting Ball Tower.
Lalumiwanag ng pumatak ang hating gabi sa Tokyo, Japan. Kumalimbang ng 108 beses ang Watts Night Bell. Naging ilang mga templo ay sinalubong din o sumalubong din sa bagong taon. At ang granding fireworks display na nasaksihan sa Champs-Élysées sa Paris. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Kasama live po tayo mula dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyo pong narinig ang unang-unang RMN News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng 2013, January 1. Sa mga taga-Butuan, susunod na po dyan si kasamang Jerry Campos sa Sibabar. RMN News Diretso, Balitang Butuan sa DXBC 693. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa hala po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan ng RMN Radyo Mo Nationwide. Babati po sa inyo na isang masaganang bagong taon. Kami po'y 60 years ng maasahan sa public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Takala 7:17.